Mga Pilipinong kumakampi sa China, tinawag na traidor ng Philippine Coast Guard. Matindi-tindi to mga kotsero, itong pasabog ng ating Philippine Coast Guard. Mukhang mabigat ang binibitbit na sama ng loob ng ating Philippine Coast Guard sa mga kababayan natin na pumapanig sa China. At pag-uusapan natin yan dito sa video na ito mga kotsero, pero bago natin gawin yan, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave mga kotsero. Okay, si Sendwave po mga kotsero ay isang mobile app na pwede nyo pong gamitin para magpadala na inyong mga remittances, inyong mga minamahal sa buhay nang wala pong remittance fees. At para magamit nyo to, simpleng-simple lang mga kotsero, no? I-download nyo lang ang Sendwave app, i-register ang inyong mga bank account details at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cashpay, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code na Coach Charet, ay makakakuha kayo ng additional $20 free credit na pwede nyo rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. So gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Seryoso na tayo ulit. So ito na nga ang ganap. So si Philippine Coast Guard, mukhang mabigat ang binibitbit na sama ng loob sa iba nating mga kababayan. Dahil, ito ang kanyang sinabi, Philippine Coast Guard West Philippine Sea spokesperson, Filipinos siding with China in water cannon attack are deemed traitors. Mga traidor sa bansa. My goodness. Ay, nakakasama naman kasi talaga ng loob yun. Kung ikaw yung sa Philippine Coast Guard, di ba? Kung ikaw yung miyembro ng Philippine Coast Guard, tapos inatake na nga kayo ng mga tao ng isa pang bansa na gustong sumakop sa bansa mo, tapos ikaw pa yung pinagmumukhang masama, nakakasama naman talaga ng loob yun. Sana wag ganun, di ba? Ilang beses ko po sila sabi yan sa akin channel, mga kotsero. Every time mababanggit po ang issue ng West Philippine Sea dito sa aking channel. Paulit-ulit ko po yung sinasabi. Na sana po ay umabot po tayo sa punto na kinakampihan po natin ang ating Philippine Coast Guard. Kampihan po natin sila dito. Kasi sila po yung araw-araw na humaharap at sinusugal yung kanilang buhay para protektahan ang ating soberenya dito sa ating bansa. And they deserve ho nila na bigyan natin ng respeto. Deserve nila yan. Ano po yung sinabi sa balita? Ito po. The Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea on Thursday deemed Filipinos who defend China's recent aggressive behavior in the West Philippine Sea unpatriotic and traitorous. Goodness. Ay, nako. In a post on Twitter or X, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, chided Filipinos making excuses for China after the China Coast Guard attacked PCG vessels escorting boats delivering supplies to Armed Forces of the Philippines personnel in the West Philippine Sea with water cannons on August 5. Okay, puntahan na ngayon natin si Twitter. Or si X. X, formerly known as Twitter. Ito ho yung post niya sa Twitter. Ayan. So, si Commodore J. Tariela. Yan po ang kanyang handle. At J. Tariela sa X. Ang sabi niya, if you're a Filipino, whether in government or private sector, regardless of your politics, mabigat yan regardless of your politics, defending and making excuses for China's aggressive behavior should deem you unpatriotic and a traitor to the Philippines and to our people. Ay, damang-dama ko ang sama ng loob dito ni Commodore. Given current developments in the West Philippine Sea, it is important to show loyalty to your country. Tama naman dyan si Commodore. Unahin mo pa ba yung banyaga bago ang sarili mo? Diba? Tama naman siya dyan. Hindi ko siya masisisi dyan.
While I recognize freedom of speech as an important right guaranteed by our Constitution, it should not be misused as a means to justify unpatriotic actions by acting as China's mouthpiece. Oh my God! China's mouthpiece. Ay! Ay, my goodness! Hindi na lang ako mag-talk. Hindi na lang ako mag-talk. Kilala nyo naman yan. Kilala nyo naman. Hindi na lang ako mag-talk. All Filipinos should unite in calling out China's aggressive and unlawful actions in the West Philippine Sea. Totoo yan. Yung ginagawa po ng China sa West Philippine Sea ay unlawful. Regardless, kahit sabihin pa ng kahit sinong eksperto dyan, sasabihin niya na may historical basis ang claim ng China sa West Philippine Sea, it doesn't matter. Bakit? Kasi naging signatory sila sa UNCLOS. Kung hindi sila bumirma sa UNCLOS, walang problema. Maiintindihan ko po yung kanilang historical claim. Kaso, bumirma sila sa UNCLOS. And by that act alone, nullifies their historical claim. Ganun o yun. And by the way, yung UNCLOS po, no, or United Nations Convention on the Law of the Seas, it is a treaty. Treaty ho yan. At yung mga bansa ho na pumirma dyan are expected to abide by UNCLOS in good faith. In good faith po, mga kotsero. Parang lahat ng mga kontratang pinapasukan natin, dapat unang-una ay meron tayong consent, alam natin kung ano yung ating pinipirmahan at tayo ay uma-agree sa lahat ng nakasulat dyan sa kontrata na yan. At pangalawa, tayo ay mag-a-abide, tayo ay magsusunod sa bawat provision ng mga kontrata na yan in good faith. Ayun. At kapag hindi ka sumunod sa terms ng kontrata na yan, you will experience or ikaw ay magkakaroon ng penalties mga kotsero, that will affect your relationship with your other contracting party. Ganun po yan, mga kotsero. Kasi may mga nagko-comment dito sa may mga nagko-comment sa channel ko. Obvious na parang hindi yata naiintindihan kung ano ang treaty. Sabihin nila, batas na yan. Sino mag-e-enforce ng batas na yan? O di tayo rin. Kung sino yung mga signatory doon sa UNCLOS, o sila rin ang mag-e-enforce niyan. Disiplina. Ang problema, yung kausap mo, walang disiplina. Si China, bully. Walang disiplina. Sakim, kam. So, yun siya. So, wala po tayong unlawful na ginagawa. May nagtanong pa sa akin sa actually nag-private message siya. Sabi niya, Coach, yung bang pagbibigay natin ng supply at kung tayo ay magtatayo ng facility sa Ayungin Shoal, is that unlawful? No, it's not. It is expressly written sa UNCLOS na yung coastal state can put up installations sa kanyang exclusive economic zone. Malinaw na malinaw ho yan. Panoorin nyo ho yung aking nakaraang video tungkol dyan dahil doon ko po ipinakita yan. And that is a detail, yan po ay isang detalye na hindi nyo po maririnig sa mga pro-China advocates. Dahil doon po kasi lalabas Doon po lalabas ang totoo Kasi hodang may historical claim. Kasi hodang traditional fishing ground, what have you. Dahil naging party ka sa UNCLOS, pumirma ka sa UNCLOS, you are subject to the terms and the clauses and the provisions of UNCLOS.
Ang problema, si China, ayaw niyang sumunod sa terms, sa clause at provisions ng UNCLOS. O sino mag-e-enforce niyan? Either tayo, the coastal state, weaker tayo or us with our neighbors. Us with the other signatories ng UNCLOS. Kaya nga may mga nagre-react Nagre-react si Australia, nagre-react si Japan, nagre-react si New Zealand, nagre-react si South Korea, nagre-react ang EU, nagre-react ang Canada, nagre-react ang Amerika. Most of all. Dahil dyan. Sabi pa ni Commodore J. Tariela, together we should stand united in protecting our nation's interest. Tama ho siya dito, mga kotsero. Tama ho siya dito, si Commodore Tariela. And pursuing a peaceful resolution to the issues. Dahil sa West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipino. Tapos may picture dyan sa ilalim ng BRP Sierra Madre. Alam nyo mga kotsero, at least for once in your life, kampihan naman po natin ang kapwa natin Pilipino. At least kahit dito lang sa issue na to. Isang tabi na muna natin yung ating loyalties sa mga politiko na sinusunod natin. Isang tabi muna natin yan. Kasi alam naman natin, for the most part, yung mga pro-China ay, like ako dati, kaya lang naman ako naging friendly. I will never be pro-China. But I had nung panahon na nakaupo si PRRD, meron akong benefit of the doubt sa aking bias against China nung nakaupo si PRRD. Bakit? Kasi, sumusuporta ako kay PRRD. But that's about it. That's about it. Wala na. Other than that, I don't trust China at all. In fact, I'm one of the supporters ni PRRD who is not, alam to ng mga viewers ko, and kung bago po kayo sa channel ko, and you will hear this for the first time, isa po ako sa mga ayaw nung kanyang polisiya na pivot to China. Pero takip mata. Okay, takip mata ko pong pinagkatiwalaan si FPRRD dyan. But it seems China is still out to betray even at our best of intentions. Hindi ho talaga mapagkakatiwalaan si China. Hindi ho talaga. Niligawan na natin. Diba? Proof of the pudding is in the eating. Niligawan na natin ang China through FPRRD. Kinamkam pa rin ang ating exclusive economic zone. Hindi sila tumigil Sala sa init, sala sa lamig. O di gumawa na tayo ng sarili nating desisyon, di ba? Might as well. Paano ho natin masasabi na dapat ho nating kampihan ng PCG? Dito pa lang 400 foreign vessels ang nakita sa West Philippine Sea. 85% niyan mga Chinese. Mga mangingisda. Paano naman yung mga mangingisda natin? Wala na. Paano sila? Based on our last monitoring on Wednesday, malapit-lapit to 500, lagpas. Over 400, that is all foreign vessel incursions in the West Philippine Sea now, sabi po ng ating Westcom. 85% doon are Chinese, sabi. Pero there may be a duplication of sightings. So sinabi naman nila yan. Sinabi na rin ng ating AFP chief na si Chief of Staff na si General Romeo Browner na dapat na tayong mag-establish ng ating presensya. Sabi niya, we have to establish our presence, we really have to establish in our area ang labanan dito padamihan. Naturally, hindi tayo lumaban sa level ng China. We will try to deploy more ships para ma-establish yung presence sa lugar. Sabi ni General Browner. So at least ngayon meron ng mga may mga steps. Of course, we will not engage, 'di ba? I don't think we, the Philippines, will engage China in a battle, but at least nandoon tayo. 'Di ba? 'Yun ang importante doon.
Actually, meron pa nga idea na bumuo ng sarili nating militia fleet. Mga civilian na parang KAFGU. Mga civilian pero deputized ng ating AFP. Yan. The Philippine military is looking to put up its maritime militia in the West Philippine Sea to strengthen its presence in the area days after the Chinese Coast Guard used water cannons on a resupply mission to the Ayungin Shoal. Tama. I would agree to this. It's part of our plans, sabi po ni General Browner. Bakit? Bakit kailangan gawin? Kasi, inulit nila. Chinese vessels tried to ram Philippine boats, pati yung mga maritime militia vessels. Gusto nilang banggain yung mga boats ng Pilipinas. Yung mga maritime militia, PLA. Vessels of the Chinese Coast Guard and Chinese fishing militia tried to ram into the boats of the Philippine resupply mission, the Philippine crew said on Thursday. According to Chino Gaston's reports on 24 Oras, Philippine vessels managed to steer clear before they could be hit by the steel hulls of the Chinese ships. However, the Philippine resupply mission was hit with water cannons. The supply of rice, vegetables, meat, and other goods meant for the crew got wet. Okay, the resupply mission pushed through. One Philippine boat proceeded while another had to turn back to Puerto Princesa. So the Armed Forces of the Philippines said resupply ships would return to Ayungin Shoal to resupply the crew on the grounded Navy ship which serves as an outpost in the West Philippine Sea. So, lumalala mga kotsero ang sistema dyan sa Ayungin Shoal. So ano ngayon ang ginagawa ng ating administrasyon? Simple lang naman ang ginagawa nila. Una, kinumpirma na ng ating National Security Council na ang Pilipinas at Amerika ay mag-uumpisa ng magkaroon ng joint patrols sa West Philippine Sea bago matapos ang taon. August na. Bear na next month. The bear months is about to begin. Maririnig nyo na naman si Jose Marichan sa mga radyo. Kaya, malapit na yung before end of the year na yan. Malapit na yan. Siguro inuuna nilang gawin yung EDCA site sa may Palawan para madaling makapag-deploy ng mga barko ang Amerika. Sabi ni National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya, may mga logistical issues pa na nire-resolve. May mga ina-iron out pang mga issues, but I don't think these are insurmountable. O mukhang matutuluyan to. When asked about the commencement date of joint patrols in the West Philippine Sea, Malaya replied, I would think before the end of the year. So that's one down. Isa pong aktibidad na gagawin o aksyon na gagawin ng ating gobyerno laban dyan sa ginagawang incursion ng China sa ating mga karagatan. Another is this, and this is a very surprising to say the least development. Si Presidente ay gusto magkaroon ng maritime agreement with Vietnam. Patay, di ba? Si Presidente. Alam niyo po, maliban po sa China, si Vietnam po ay isa sa mga bansa na merong mga outpost sa atin pong exclusive economic zone. Pero, hindi nyo sila nakikitaan na nagiging bayolente sa atin pong mga Coast Guard, sa atin pong mga barko. Hindi nyo sila nakikita ang ganun. So, sabi po ni Presidente, gusto raw niyang magkaroon ng maritime agreement sa ating Vietnam, sa kapitbahay natin na Vietnam. Sabi ni Presidente, now that we are going to start discussions on the agreement that we have between the Philippines and Vietnam, I think it is a very, very important, it will be very, very important part of our relationship, and it will bring an element of stability
to the problems that we are seeing now in the South China Sea. President said the agreement is going to be a very big step between the Philippines and Vietnam. Actually, mga kutsero, maganda maging kakampi natin si Vietnam dito. Although alam natin na iisa lang po ng bituka ang Vietnam at ang China. Totoo yan. Isa lang ho sila ng bituka. Pero every now and then, nagkakabanggaan tong China and Vietnam. And Vietnam is very, very aggressive pagdating sa kanilang pagpoprotekta ng kanilang outposts. Sinabi niya kanina sa tawag dito meeting with the ambassador of Vietnam na natapos na yung kanyang tour of duty. Babalik na siya ng Vietnam. So, President Marcos thanked the ambassador for his hard work as he emphasized that the agreement between the Philippines and Vietnam was realized during his stint. Okay. So, panahon po niya pala niya yan. For his part, Chong said he wanted to stay longer to build up stronger and closer relations with the Philippine government as he emphasized that the country considered Vietnam as one of its strategic partners. And President, Vietnam, we have very respect for you, for your thought that you are a friend to all and non-enemy, sabi ni Chong kay Presidente Bongbong Marcos. Broken English, pero okay lang, nai-gets naman natin yung ibig niyang sabihin. Sabi pa niya, I really believe that we have to make these bilateral agreements. I think you will not be surprised and I think I'm not giving away any confidence that we will like to have these bilateral agreements as well as with other countries with the ASEAN. So, ako mga kutsero, maganda tong strategy na to ni Presidente. Naghahanap siya ng mga kakampi sa loob ng ASEAN mismo. Maganda to. This is a good strategy. Kasi, how do you fight a bully? With strength. Labanan mo siya with strength. And kung hindi mo kayang tapatan ang kanyang lakas, kasi siguro mas malaki, mas marami, or anything, hanap ka ng kakampi. Hanap ka ng mga kaalyado na pwedeng tumulong sa'yo. And right now, I think we have a good number of people in the Western world who are willing to help the Philippines. And it would not hurt kung meron din pong mga kaalyado dito mismo sa ating rehiyon na willing tumulong sa atin para ipagtanggol or tulungan tayo ipaglaban ng ating soberenya dito sa West Philippine Sea. So mga kutsero, wag naman natin masyadong wag natin pagmukhang masama ang ating Coast Guard. 'Di ba? Tama dito si Commodore Tariela. Tama siya diyan. Wag natin sila pagmukhang masama. Ako, ulitin ko lang to, Apilan na rin siguro to sa mga kapwa Pilipino natin. All Filipinos should unite in calling out China's aggressive and unlawful actions in the West Philippine Sea. Together, we should stand united in protecting our nation's interests and pursue a peaceful resolution to the issues. And, ako, saludo ko dyan sa sinabi ni Commodore Tariela na yan. And I hope na wag po natin iwan sa ere yung ating mga kasundaluhan pagdating sa issue na to. Wag po natin silang iwan sa ere. Kasi, ang hirap na nga ng trabaho nila eh. Tapos, iwanan pa natin sila sa ere. Pinaglalaban nga natin yung MUP nila eh. Tapos, iiwan natin sila sa ere pagdating sa usapin ng China. Tapos, kakampihan pa natin yung mga mananakop. Sana wag tayong ganun. Sana wag tayong ganun, di ba? But, again, it's all up to you. Kayo po magdidesisyon yan. Wala akong pwedeng pumilit sa inyo. Kayo lang ho makakapagdesisyon. Kung susuporta po kayo sa China o susuporta po kayo sa ating mga kababayan. So, hanggang dito lang po muna tayo for today, mga kutsero! Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow po tayo sa ating Facebook page. Paki-like po itong video na to para malaman po ni YouTube na nagugustuhan nyo itong ating channel.
At huwag nyo rin po kalimutan na i-share yung ating video sa inyong mga social media accounts para marami po makapanood ng ating mga pinag-uusapan dito. At huwag nyo rin po kalimutan na meron po tayong live streams. Schedules will be, sasabihin ko sa inyo yung schedules in the future. But it will happen soon. So, ayan po mga Kochero, no? Please don't forget to like, share, subscribe. Subscribe. God bless you. And I'll see you in our next video. Bye everyone. See you next time. Bye.